Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Chronic fatigue syndrome. Yes. Okay. Fatigue, alam ko yan. Fatigue. Pagod, di ba? Pag sabing chronic, Ang madalas. takdang panahon, chronic matagal. Matagal? Long playing na siya. Okay. So, ang tanong mo sa akin kanina, gaanong ka long playing bago masabing chronic? At saka maging syndrome kasi. Syndrome kasi maraming ibang mga sintomas, senyales yun. na idudugtong-dugtong natin para magawang isang package. Okay. Okay? Sige. The qualifications, please. Chronic. Give it to you more than 6 months. Higit sa 6 na buwan. Napagod ako. Yes. Pero Anong itong klaseng pagod pagod na ito ay hindi nababawi sa rest o tulog. How do you do, how Meron kang karanasan ba na na nakatulog ka, pagising mo parang pagod ka pa rin? Nakabawi ka ba? Hindi. So, paulit-ulit yan. Diba? Okay. Dahil itong sinasabi natin chronic fatigue syndrome ay hindi siya, sabihin natin, isang single test na magsasabing ito ang sakit mo. Okay. Dahil marami tayong titingnan na ibang mga features. Wala ka bang kinalaman sa thyroid condition mo, sa bosyo mo? Okay. Wala ka bang masamang blood sugar Okay. na hindi kontrolado? Sabihin natin yung blood pressure mo ba? Okay ba? Dahil sobrang mababa, sobrang mataas, epekto yan, may epekto sa puso. So therefore, ang pahinga ay walang epekto o hindi nakakatulong. So, nagiging pagod, pirme. So, sabihin natin, pag sinabi natin chronic fatigue syndrome, pagod ka kahit may sapat na pahinga at tulog. Or wala ka naman masyadong ginagawa. Hindi. Hindi. Meron kang ginagawa, makikita mo. But not enough to cause you fatigue. Yes. Sabihin natin, maliban doon, dahil isa na yon. Medyo kasi yung kapaguran, individual Subjective yan yun Subjective eh. Kaya hindi natin pwedeng yung sabihin mo, walang ginagawa. Yung iba, magluto lang ng isang beses Pagod na. Pagod na, hindi ba? So, hindi ko pwedeng ibigay sa iyo na ito ang qualifier natin. But, makikita natin bakit syndrome ito dahil bagsak ang performance mo sa trabaho, sa eskwelahan, pati na sa social life mo. So, hindi exactly depression, pero parang wala kang gana. Dahil pagod ka nga, hindi dahil sa ayaw mo. Okay. So, yun iba naman, pwedeng magkaroon ng chronic fatigue syndrome dahil, one, overwork. Yes. Okay, yan, yung sabi mo nga. Yan. Like, overwork. Yes. Likely yun, diba? So, sabihin natin, dahil 12-hour shift ka na nga, mahaba, in-extend ka pa. So, overwork. Therefore, pag overwork, it will lead to what? Lack of sleep. Okay? Minsan, may mga may mga kakilala ko dito, hindi nakakakain, nakakalimutan daw dahil sa pagtatrabaho. Oo. So, nasisira, nadidisrupt ang kanilang sleep cycle din. Maski na gusto nilang matulog, hindi nakakatulog. Okay? At kasama na rin dito yung shift. Yung isa sa mga problema, mga shift, ano? Or, yung overindulgence sa mga gadget. Okay. Dahil yun nga, wala ngang physical labor. Pero yung light being emitted, nakaka-stimulate, nakakapagod yun. Of course, yung pinag-uusapan palagi natin, dehydration can also cause this. Yeah. Okay? So, ito yung isa sa physical lang yan. Okay. Yung mental aspect, pwede rin mag-lead into chronic fatigue syndrome. Like? Worrying. Overthinking. Yung burnout. Stress na sinasabi nila. Okay. Problema. Ito medyo sabihin natin concrete. Problema sa pamilya. Problema sa pera. Ayan. Problema sa relasyon. Ayan. So, pwedeng mag-cause yan ng fatigue. Anong pwedeng physical manifestation nito, Doc? You are sleeping, nakakatulog ka. Kasi kahit
anong sabihin natin hindi nakakatulog, pero ang babaw. Wala Oo. kang complete cycle ng REM, non-REM, yung rapid eye movement. Parang konting kaluskus lang, gising ka Wala na. lang, oo. Yes, alam mo tulog ka. Oo. Pero mamaya baka mamaya kaunting message lang sa cellphone mo, tutok lang eh. Oo, kasi may anticipation for anything. Ay, didilat ka. Di ba? So, yun ang isa sa mga causes natin. So, pwedeng physical, emotional at mental. Okay. Yung isa naman, lifestyle. Lifestyle. Well, lack of rest. Yun na nga. Dahil nga, panay overtime, walang day off, walang pause sa trabaho. Okay? Kasama ba sa syndrome yung naghahanap ka na lang ng gagawin kasi hindi ka sanay na walang ginagawa? Pwede. Pero you see, kinausap ka na ba ng katawan mo na, hoy, magpahinga ka? Pinagbigyan mo ba? Okay? Dapat kausapin mo, sarili mo. Pagod ka na eh. Baka kaya wala kang ginagawa. Tinapos mo lahat ng tasks mo eh. Sanay ka lang na sabihin natin may ginagawa, may kinakaluskos dyan. Pero yun na sanang oras mo para mag-rest mula sa trabaho. 'Di ba? At ito na nga, may binanggit ka kanina, nakalimutang kumain. Dahil sa lifestyle na iyan, yung mga overtime, mga shift, nagiging pangit or poor ang food intake, poor ang dietary intake. Anong mangyayari sa akin, Dok, pagka meron akong ganitong chronic fatigue syndrome? Ang magmamanifest yan sa performance eh. Binanggit ko kanina, eskwela. Or performance. Performance sa trabaho. Oh, yun. Pero, physically, sa health ko, meron mo? ba itong manifestation? Yung immune system mo, Effect? babagsak. Babagsak yan. Dahil nga, pakiramdam mo ay hindi ka nakapagpahinga, hindi ka nakabawi. Ito na pumapasok yung mga sinasabing may kabog-kabog sa dibdib, nagkakaroon ng palpitations. Okay? And yun, may manifestation ka parang kaunting kilos, hihingalin ka na. Easy fatigability. Ito na papasok yung mga reklamo. Lahat na lang masakit sa katawan. Kasukasuan mo, balikat mo, likod mo, balakang mo, body pains. Okay. And general body weakness. Wow. Pwede bang pwede ako magka-heart attack? Pwede dahil hindi ka nakabawi. Sige, Ah. continue natin yan. Marami pang ibang sintomas yan, Sige. Tita Winnie. Magbibigay dan lang tayo sa ilan mga ating mga sponsors at babalikan natin itong Sige. klinika sa Istrenta natin. Huling paalala Oo, mo na lang. dahil Dok. sabihin natin, Wait lang. Oo. Siguro itong chronic fatigue syndrome na ito, meron ding manifestation sa parating mainit ulo. Oh yes, quick emotional, temper. mental, Oo. malaking factor yun eh. In fact, mga taong may chronic fatigue syndrome, pag nakikita mo sila, parang lutang, hirap to concentrate, hindi sila mababa ang motivation. Oo, ganun yan. Ayaw kumilos. Wala sa mood. Yun ang madalas nang sasabihin. Wala ako sa mood. Dahil hindi nakabawi nga, hindi naka-recharge nga. So, ano dapat natin gawin? Tulog. Pag sinabing tulog, ito ay nakaschedule. Hindi yung parang nangyari nagbabasa ka, nanonood ka, nagme-message Nakatulog ka, ka. biglang nakatulog. Hindi yan dictated. So, here, pag sinabi, natamaan ka ba? Oo. Kasi ang sleep is supposed to be 7 to 9 hours. No gadget, isang oras bago mag-sleep at the same sleep schedule. Okay. Ito ay talagang nakatakdang gawain. Okay? You take mini breaks. Pag pagod na, break. Take break. Okay? Kaya hindi pwede mo sabihin, nakalimutan kong kumain. Yun. Itong break na ito, oras kumain, oras na uminom ng tubig. Yun. Okay? And syempre, manage natin ang stress. Breathing exercise. Huwag mag-overthink. Think ka ng think. Bakit? May magagawa ka ba? Yun. Wala. Diba? At the end of the day, have faith, everything will come into play. Oo. That's how I think. Yes, very good yan. Ako baka nabiting kayo, nasa Facebook at TikTok si Doc. Gamitin niyo lang po ang aking official name at Doc Dennis Official. Pwede kayo mag-send ng message niyo sa ano pang mga huntahan medical. Mag-message lang kayo.